Hello po mga kababayan. Muli na naman po ako magkukomentaryo doon sa isang pahayag ni Ginoong Epifanio Labrador, aka Supremo, sa kanyang uploaded video sa kanyang YouTube channel na may pamagat na ano nga ba ang Iglesia ni Cristo. Doon sa kanyang nasabing uploaded video ay humihingi siya ng paumanhin o kapatawaran sa iglesia dahil sa kanyang mga ipinahayag laban sa iglesia na ito naman ay walang katotohanan. Ayon sa kanya, nang dahil sa pakiusap ng kanyang tiyahin at alang-alang sa kanyang mga pinsan na ito ay mga kaalib sa Iglesia ni Cristo, humihingi siya ng tawad sa iglesia. Doon ay inilahad niya na i-delete niya ang kanyang mga na-upload na video laban sa iglesia bilang pagsunod sa kanyang sinsirong paghingi ng kapatawaran sa iglesia. Gayon pa man, hanggang ngayon, Ginoong Epifanio Labrador, wala ka pa pong dinidelete na video na patungkol sa iglesia. Patuloy ka pa rin sa paninirang puri sa mga miyembro nito at lalong-lalo na sa pag-aglahi sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. So, mula nung banatan mo ang Iglesia ni Cristo doon sa bigas na na-raid ng customs, pagkalipas lamang ng 2 araw ay humingi ka ng paumanhin. At ito nga yung pamagat ng yung video na nasabi ko na kanina. Ginoong Epifanio Labrador, aka Supremo, nasaan na yung sinasabi mong i-delete mo ang video? Wala yun. Yung sinabi mo na humingi ka ng paumanhin o tawad, yun ay sapagkat nangangatog na ang iyong tuhod sa takot sa kung sakasakaling kahaharapin mong asuntong paninirang puri sa social media. Yung kung tinatawag na cyber libel, nangangatog ka na eh. Hindi ka totoong matapang. Kasi kung matapang ka, harapin mo. Kung sakali mang pinatulan kang tuluyang sampahan ng kaso ng Iglesia ni Cristo at ng mga miyembro nito, harapin mo kung tunay kang matapang. Ang totoo niyan, nasabi mo roon at marami kang papuri sa paghingi mo ng tawad. At yan naman ay totoo na mga pinagsasabi mo. At kung totoo yung tiyahin na sinasabi mo at may mga pinsan ka, totoo po yun yung mga sinabi nila. Na ang layunin ng Iglesia ni Cristo ay kabutihan, hindi po kasamaan. Ang hirap sa iyo umaasa ka sa sinasabi mong mapagkakatiwala ang source, ang sinasabi mong source ay hindi po mapagkakatiwalaan sapagkat kasinungalingan po ang nakakalap ng iyong informante at ang ibinabato sa iyo. Wala pong katotohanan. Yan po ay libelous act, pagsira sa dignidad ng isang institusyon o ng isang tao. Sa una kong ginawang video ay nailatag ko po doon ang magiging parusang pagkakabilanggo, ang multa nito. Ginoong Labrador, nangangatog ka na sa takot. Kung ako sa iyo, dahil patuloy ka pa rin sa paninirang puri,
palagay ko papatulan ka na ng ilang mga miyembro. Kapag ito ay pinayagan ng pamamahala, nasampahan ka ng kaso ng ilang mga miyembro, tiyak doon sa mga video mo na makakalap ng mga kaanib bilang ebidensya pagdating sa prosecutor's office, ito ay kakatigan at ididetermina ng prosecutors kung may probable cause na iakyat sa hukuman ang usapin. Tiyak may kakaharapin kang kaso. Nangangatog ka na sa kaba sa kaso, sapagkat hindi biro po ang parusang pagkakabilanggo at yung pinansyal na kakailanganin mo. Kung sa bagay, sa abogado, hindi mo kailangan na umupa ng abogado. Kung gusto mo po yung Public Attorney's Office, yun po ang trabaho ng Public Attorney's Office, na magserbisyo ng walang bayad. Subalit, abogado lang yun ang walang bayad. Yung mga filing, yung mga iba't ibang mga gastusin, meron ka pa rin gagastusin. Ay, nako, Epifanio Labrador. Talagang kapag pinatulan ka ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na sampahan ng kaso, nakatitiyak ako, may probable cause ang mga ebidensyang makakalap mula mismo sa iyong YouTube channel, pagkat yan ang magiging ebidensya. Kakatigan ito ng prosecutor office pagkatapos ng investigasyon. Kapag meron ka pa namang pagkakataon na umatras, hindi dahil sa kaduwagan, kundi ito ay pagtanggap ng pagkakamali. Sapagkat puro kasinungalingan yung mga sinasabi mo Walang katotohanan. Yung mga informante na sinasabi mo, wala akong alam yun sa aktibidad o gawain ng Iglesia ni Cristo. Yun po ay kalaban o umaayaw sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko lang alam na kung totoong sinasabi mo na mayroon kang informante. Baka naman na gawa-gawa mo lang. Ay, nako, nangangatog ka na sa tuhod. Ginoong Labrador, aka Supremo. Mayroon ka pang kondisyon at mayroon ka pang hangarin. Nangangarap kumbaga sa mga pananalitang uso ngayon na sinasabi, ikaw ay nangangarap ng gising. Gusto mo pa palang mag-interview ng ministro sa iyong YouTube channel. Wag mo nang pangarapin yun. Ang mga ministro po ay hindi po nagpapa-interview yan. Ang mga ministro para lang ho yun sa bayan ng Diyos. Hindi po sa anumang uri ng mga programa na tulad ng programa mong puro kasinungalingan at mapanirang puri. Wala kang dignidad Supremo. Kung gusto mo magbagong buhay ka, muli ay inaanyayahan kita na suriin ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Magpatuloy ka lang kung gusto mo magpatuloy sa pagsira sa Iglesia ni Cristo. At sige lang. Dahil mainam nga yun makakakuha ng maraming ebidensya ang Iglesia ni Cristo at ng mga miyembro nito laban sa iyo. Cybercrime libel. Kung totoo man na mayroon kang tiyahin at mga pinsan na Iglesia ni Cristo, salamat.
pag inanyayahan ka nila, gaya ng sinasabi mo sa iyong ah, programa mo na pagbigyan mo yung tiyahin mo sa loob ng 6 na buwan para suriin ang iglesia, pagbigyan mo. Malay mo kapag sinuri mo ng husto ang doktrina ng iglesia ni Kristo, kahabagan ka ng Diyos. Tawagin ka sa loob ng iglesia ni Kristo at kapag sinampalatayanan mo ang mga aral nito na tunay na aral sapagkat tunay ang kanilang sugo, baka maging kaalib ka rin sa iglesia ni Kristo. Subalit sa ngayon, base sa panunood ko ng isang uploaded video mo, humihingi ka ng tawad sa iglesia, nangangatog na ang tuhod mo. At yun naman ay karaniwan lang yun sa isang tao na matakot kapag kasinungalingan ang sinasabi. Ako man ay kapag kasinungalingan ang kinasabi ko, ikabado talaga ako, pero pag katotohanan, hindi rin po ako natatakot. Hindi po ako natatakot. Bawian ang buhay kapag nasa katotohanan ako. Ang kinatatakot ko, bawian ako ng buhay nang wala sa katotohanan. Wala ako. Ilaw. Tama yung katapangang pinapakita mo, pero base sa pag-obserba ko sa lahat ng mga video mo, puro mga hearsay, puro mga daw. Yan po ang magbubulid sa iyo sa isang hindi maganda sa iyong buhay sapagkat doon ka babagsak sa bilangguan dahil sa mga hearsay at mga pagbanat mo na walang sapat na ebidensya at talagang puro kasinungalingan. Diba? Yun yung Labrador. Nangangatog ka na. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming salamat po sa mga manonood ng aking video nito. Magandang madaling araw po sa inyo lahat.